So, ngayon, ako lang mag-isa dito sa bahay. Nasa school si Zach, si Elijah na kalatita ko, si Rojan pumunta kalatita ko isa magpapapirma. And I feel a little bit, para akong ina-anxiety ganun. Medyo nangyayari yung katawan ko, sumasakit yung sigmura ko, and sumasakit na naman yung sinus ko. So, pag mga gantong cases kasi medyo naninervous ako kasi unang-una wala akong kasama. Tapos wala rin sila Paul dun sa kabila. So, ito yung mga time talaga na medyo mas natatakot ako sa situation ko. Kaya kanina nag-child pose na ako, nag-tap na ako ng ganito, nag-like this na din. So, ngayon tinatry kong gamitin tong coloring book ng kuya. So, kahit pa paano iisip ko, dinadivert ko yung attention ko kung ano yung present, na I'm okay, Jesus is with me. Kung ano mangyari, di ano gagawin ko. So, I have to be relaxed. Nag-clean up kasi ako ng body, umakita ako sa taas, nabihis ako. So, kapag may mga instance talaga na medyo sunod-sunod yung ginagawa ko, hinahapo ako. I don't know kung hinahapo ako or meron talaga akong fear of abandonment na takot talaga akong mag-isa. And yun yung gusto kong makope. Pero, nangyayari lang talaga yung bagay na yun kapag dito sa bahay. Kasi kapag nasa labas kami, for example, nasa mall, tapos may pupuntahan gantong lugar si Rojan, pero within the mall lang din, kasama niya yung mga bata, magsi-CR ako ganyan, hindi ako natatakot, hindi ko alam kung hindi ako natatakot kasi may mga tao sa labas, or hindi ako natatakot kasi wala ako sa bahay. Pero, at the same time, yung bahay din yung safe space ko. So, I hope someday ma-overcome ko yung gantong feeling kasi hindi naman ako takot mag-isa na trigger lang siya minsan. Pero dati kasi nung nagkaroon ako ng severe and depression na anxiety, and yun, depression and severe mild anxiety with depression symptoms. As in, ayoko talaga ng walang kasama kapag aalis si Rojan for work. Wala pa si Elijah sa mundo noon. So, talagang hindi talaga ako pwede mag-asama. Buti na lang yung mga panahon na yun is estudyante pa lang si Lawrence noon. And dyan nakatira yung kapatid ko sa kabila and sila mami dun sa tapat. So, pag may mga ganong case talaga, hindi ako natatakot. So, ito medyo kumakalma na ako kasi siguro na-express ko yung emotion ko. Nire-record ko lang din siya para kung hindi man ako maging okay sa next day or maging okay, mapanood ko yung sarili ko habang nangyayari sa akin ito. Pero ngayon, medyo kumakalma na yung pakiramdam ko. Ay, ang hirap ng ganito. Hindi man lang ako makalabas ng bahay namin mag-isa para sunduin yung anak ko sa school kasi feeling ko anytime magko-collapse ako sa labas. Dito lang talaga sa lugar na to. Pero kapag wala ako dito, kaya kong lumabas ng mag-isa. Pero pagdating talaga dito kasi nag-start talaga yung trauma ko. So, hindi ko pa na-address kung kailangan ko ba siya ipa-check up ulit or hayaan ko na lang ba. Kasi dito lang talaga siya bukod tangi Pero yung mga triggers ko, hindi ko na siya tinatry ipasok sa life ko. Or iniiwasan ko siya para hindi ako masyadong matrigger. Kung may trigger man, ano lang, kurot-kurot lang ba? Hindi kagaya dati talaga na sa simbahan kami nakaupo, umiiyak ako kasi hindi ako makahinga sa simbahan. Parang nagigilty ako kasi imbis na makapagsimba kaming lahat, gusto ko nang umuwi kasi hindi na talaga ako makahinga. Tapos, nasa mall kami, may binibili kaming ganito. Habang nandun kami, hindi ako mapakali kasi hindi ako makahinga kung ano-ano pinagpapahid ko sa ilong ko, kung ano-ano pinagpapahid ko sa sikmura ko, but ganun pa rin. So, I don't know. Pero na-overcome ko na yung mga bagay na yun. Ngayon, hindi na ako takot. Dito na lang talaga. Ito na lang bukod tangi. Yung maiwan ako mag-isa. Pero ngayon, medyo nare-relax ako. Medyo nagiging okay ako. Oh my God. I hope someday, you in the video, I hope someday ma-overcome mo lahat ng pinagdaanan mong trauma, stress, and all, mapalitan nyo ng
trust kay Lord. First, yun talaga. And hindi ko man mini-wish na mabalik ko talaga 100% yung dating ako kasi talagang people change naman talaga. But I hope someday na ma-overcome ko, palagpasan ko yung fear ko, mapalitan ng na confident na walang mangyayari, ng faith sa sarili ko. Alam niyo yun, basta akong nagigets mo yun. So, hindi na ako nakapag-color. Paw Patrol to, binili namin sa SM kahapon. Oh my God. So, thank you Lord. Medyo okay na ako talagang. Kapag nafe-feel ko yung pakaramdam na yun, hinahayaan ko lang siya ng body ko na ma-feel. Kasi sabi nila, wag mong lalabanan eh. Let it flow. Let it feel in your body. Relax. So, okay na ako. I'm 90% okay na ngayon. So, may 10% pa, pero kampati na ako ng okay ako kasi medyo nalalapit na yung oras. Alam ko, pabalik na rin si Papa Angie. Ayun, tapos ko yan nag-e-exam. Oh my God. In Jesus' name, I will be here. In Jesus' name, I will be okay. In Jesus' name, makakapag-drive na rin ako soon. No anxiety. Sabi nga, we live in the present moment. Not in the future, not in the past. We live in the present moment. Amen. Parang ganyan. Feel yung mga bagay natin. Don't worry about tomorrow. Instead, worry itself, diba? Baka pag may narinig akong motor na ganyan, feeling ko si Rocha naman. So, mas okay na ako. So, that's it. Yun lang.